Filipino for nothing! Bring him home! Duterte! 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 Nung dinala po si former president sa dahil, marami pong mga kababayan natin ang naluha. Yes. Kayo po ba isa doon? Isa ako naluha at napamura talaga ako. Kasi alam mo bakit? Yung ginawa nila, injustice, illegal, kidnapping, lahat ginawa nila. Yan bang parang silent martial law? Wala na talagang due process. Pamuraman ako o nagdasal ako na sana yung gumawa doon, mamatay din sila. Silang lahat. Mamatay silang yun yung lahat. nararamdaman niyo po? Yes, yun talagang nararamdaman ko kasi ang sakit talaga yung ginawa nila. Hindi nila alam kasi kung nandito lang sila sa Davao, kung taga Davao lang sila. Alam nila ang pain. Ako, nakapangasawa ko ng Tagalibak. Noong panahon ng BBM at saka kay Sara, nabudol ako doon eh. Kasi ako mismong umakyat sa bundok, kami, pumunta doon. Ngayon, nabudol tayo, wala talagang puso ang tao na yan. Pwede na patalsikin na yan eh. Ano ba? Ano akala nila kay Tatay Digong? Nag-servisyo ng 6 years as being a president, a good president. Alam mo, taga Davao ako, tubong Davao. Ang anak ko, scholar ng EDSA ni Sara Duterte. Nag-graduate na ng medicine ngayon, nasa SPMC na. Nakita ko pamilya na yan, talagang mabait. Si Hanilet, barkada ng sister ko na nasa States na. Ang experience ko kay tatay ganito, nung Nicaragua days, sa Agdao, ang daming NPA dyan. Tsaka yung buong parang baryo patay, puro yung NPA. Pagka 6 o'clock, kasi meron kaming maliit na talyer doon, pag 6 o'clock ng hapon wala ng tao dyan. Nung siya nakaupo na mayor, narinis na talaga ang mga radical groups dyan. Super talaga. Kahit ako noon, alam ko kung anong nangyayari sa Davao. Ngayon talaga magkaiba nung siya ng umupo. Kaya lahat ng taga Davao, kahit hindi taga Davao, napamahal talaga siya. Kahit nagpresidente na siya, grabe talaga. Kahit nakambag-ambag na ang mabuong tao para lang magpa-print ng t-shirt, para lang magpa-print ng mga paraphernalia, para lang talaga mapansin si Tatay Digong. Ngayon, ang lungkot-lungkot ng buong Pilipinas, buong mundo. Ang kasandal natin ngayon, siguro ang Panginoon na. Sabi po namin, sa mga kasama ko na nandito, baka hindi masidati sa iyo. Atay, ng be strong, halong kadira. Nagapati kami tayo nga mag-abot ang adlaw, makuha ginato ng justice para sa imo. Kasi prayer is very powerful. Nagapati kami tayo nga sa tanan nga antos mo, mag-antos ang mga Pilipino na para sa imo tayo, pinapanaw na sa aton na Ginoo. Maghalong kadira, kami nga tagalibak, alamansi, ang mga upod ko. Ari kami maghimo sa kaayuhan kaghuli para sa imo nga mga pangandoy tay nga tani makauli ka sa maayo kag makita namon nga tawhay na talaga. Ano po masasabi niyo ngayon sa Administrasyon Marcos? Masasabi ko sige. Naiiyak po kayo sa nangyari kay tatay or Opo, kasi parang inalisan niya ng pag-asa yung mga kabataan na mga pagtapos, yung mga magulang na naghihirap po, paano buhayin yung mga anak, paano paaralin. Kasi sa panahon po ni Tatay Digong, parang napakagaan ng lahat. Pero ngayon, pupunta ka lang ng kanto, namatay. Anong sasabihin? Trip-trip lang. So ito ba yung gusto niyang makita sa Pilipinas? Malaman ng buong mundo kung anong klaseng pangulo siya. Napakahirap po sa kagaya ko na isang single mom. Yung makikita mo yung nanay na nagtitinda sa tabing kalsada. Ibili ng bigas, babaunin ng anak, bayad sa tuition. Pero paano yun masusustentuhan? Kasi siya mismo, pinagdadamot niya yung karapatan ng isang ina, ng isang magulang, ng isang anak na magkaroon ng magandang buhay. Kami dito, alam niyo po ba, nag-travel kami ng 8 hours. Kung ano lang yung makain namin, masaya kami kasi sabi nga ng kasama ko, si Sir Paul,
bakit hindi natin ituloy yung sinimula natin. Nangangapa kami paano namin mabuo yung peace rally and celebration para sa birthday ni tatay. Pero thankful kami kay Lord kasi hindi namin sukat akalain. May libreng print pa kami para sa aming kapwa doon sa Libak. Nabuo namin at nakauwi kami ng maayos. Merong taga-bundok bumaba pa para ipakita lang yung suporta. At ipakita sa lahat na hindi kami kayang bayaran ng pera. Yung sacrifice namin para matapos, maayos, umuwing masaya, nagawa yun namin. Kaya nandito kami ulit. At yung heart namin, sana uuwi kami may bit-bit na mga tarpaulin, pamphlets ng PDP laban senatorials kasi yun lang yung paraan namin para makapagpatuloy kami magbigay ng libreng serbisyo lalo na sa ating mga kapatid na sa bundok. Wala silang kilala, 3 tao lang ang kilala nila. So paano natin mabuo yung 10 na yun kung kulang tayo sa materials? Kaya kami dito voluntaryong lumalapit po sa lahat ng mga membro ng PDP Laban Senatorial Candidate. Tulungan nyo kami at taos-puso namin kayong tutulungan na maipaabot sa lahat, sa mga kababayan, sa kapitbahay namin. Sa Kalamansi, Upi, yun yung mga lugar, mga munisipyo na hindi kilala yung iba na tumatakbo sa PDP Laban. So, itong pagpunta nyo po dito sa bahay ng dating Pangulong Duterte, ito po ba ma'am, makakatulong po doon sa sinasabi nyong pagtulong ninyo sa PDP Laban? Yes po, kasi ito po is living witness na yung presensya namin. Ano to pagmamahal to Kasi isipin mo ang dami namin sinacrifice, iniwan, mga obligations. Pero kung yun lang ang titingnan namin, paano kami makatulong? So ito yung nakikita ko natin, dito po kami sa tapat ng bahay ni Tatay Digong para sabihin na hindi balakid ang distansya o layo kung saan ka nang galing. Ang importante, yung puso mo na handa ang tumulong para maipanalo natin yung laban at maiuwi natin si Tatay dito sa Pilipinas. At yun lamang po ang isa sa paraan na maipakita natin sa buong mundo dahil naniniwala kami na wala talagang imposible kung tayong mga Pilipino nagkakaisa, nagtutulungan at nagmamahalan. Ma'am, baka may gusto po kayong ipapanawagan sa mga kababayan ninyo para yung grupo ninyo doon mas lalo pang lumaki. Sa mga kababayan ko na taga-Libak-Peño, so andito kami ngayon sa mismong bahay ni Tatay Digong para po sa atin lahat ito. Hindi lang para sa amin na bilang mga organizer o bumuo ng volunteers para kay Tatay Digong. So para lang sa lahat-lahat, para sa ating mga anak na hinahangad natin na ang kinabukasan nila ay mabuti at saka ang mga anak natin ma-safety. Yun kasi minsan kasi bilang nanay hindi mo alam kung ano magiging mangyayari sa sunod na araw o sunod na oras. Kasi ngayon ang libak ngayon isa siya sa pinakamalayong lugar talaga, no. Umalis kami doon ng 2 AM, nakarating kami dito ng 10 AM, tapos yun, nag-meet kami dito ng mga kilala namin na hanapin talaga yung mga headquarters ng mga PDP. Nakaabot na kami sa office ni Senator De La Rosa, sa KOGC. Nangangahalap lang kami ng mga tarpaulin o naghihingi kami ng rally para lang sa kanila na doon sa aming lugar. Kasi napakahirap sa amin. Kung sino-sino ang ginapangampanya namin, hindi nila kilala ang 3 tao lang kilala nila. Si Senator De La Rosa, si Bongo at saka si Philip Salvador kasi siya artista siya. Yun ang kilala. Paano na yung iba? Paano natin mapanalo yun kung hindi nila kilala yung iba? So yun, doon kami yung pagmamahal namin kay Tatay Digong, diretso-diretso na ito. So yung grupo nyo po ma'am ang umiikot ngayon sa lugar ninyo para matulungan nyo po ang PDP. Yes po, kami lang talaga. So
in support sa aming mga kababayan na Libaqueños. Hindi namin sukat akalain na pagbuo namin sa peace rally sa 80th birthday, bumulusok lahat ng blessing sa amin. Hindi namin akalain yun. Kasi binuo namin na walang-wala kami. Sa bulsa lahat namin nanggaling ambag-ambag, may nagbibigay ng saging, isda, para may free printing kami sa mga t-shirt. Lahat yun, kusang ibinigay sa amin, nagtutulungan kami sa lahat-lahat ng bagay. Yun, at saka hanggang natapos namin yung peace rally na to, for granted, nakaabot kami dito, nakasalamuha namin kayo, lahat-lahat. So, pagmamahal yun sa isang Pilipino, kapwa natin Pilipino. Ma'am, huling mensahe nyo na lang po kayo. Ito pala si Sir. Ipakilala ko po sa inyo kasi wala naman pong relihiyon. Wala po. No? So ito po ang kasama namin na binuo yung organizations para kay tatay. Isa po siyang Muslim. Sige po, sir. Ako po ay isang Muslim. Ako po yung representative ng Alliance of Fraternity and Sorority Talibak Calamansi po na chapter. Ang akin lang po, kaya po sumuporta kami sa mga peace rally kasi kawawa yung mga kabataan ngayon. Bumalik yung mga bisyo, nakaw doon, patayan doon. Kaya lahat ng mga kabataan ngayon, lahat ng membro ng organisasyon, kami nagkaroon ng meeting upang mapaiwas sa mga ganyan na nangyari ngayon sa panahon. So ibig sabihin niyo po, sir, ang Libak noon sa panahon ni Pangulong Duterte, tumahimik talaga. Yes. At ngayon, bumalik na naman ang gulo. Yes, bumalik po. Dahil na ngayon po, malala na masyado ang wala na Libak ng Calamansi. Hindi po nakakatulong yung iba natin mga kababayan dahil po sa sobrang bentahan ng droga po. At ako po ay isang Muslim, isang Bangsamoro po. Isa rin po ako na kasamahan ng mga grupo na lalo pa na po yung BARN. Yung una po, masaya-masaya po kami na Bangsamoro dahil nabigyan ng kapayapaan ang Muslim, Lumads at indigenous people. Dahil kitigong, former Rodrigo Duterte, nagkaroon ng BARM authority ang ating kababayan sa BARM at sa buong Mindanao. Kaya nagpapasalamat kami kay former Rodrigo Duterte sa ginagawa niyang pagbabago, tunay na pagbabago. Magandang gabi po. Ano po pangalan ninyo at saan po kayo galing? Peter Paul Sulibyo po, from Libak, Sultan Kudarat. Sir, bakit po kayo nandito? Andito po tayo para siyempre, unang-una, papakita natin yung suporta natin kay Tatay Digong. At the same time, siyempre yung mga hinabilin niya sa atin, kahit nandun siya sa The Hague, ang habilin niya is lahat ng PDP laban senatorial candidates ay kakampanya natin at bubutungin. So andito kami ngayon, kasama ng mga ito na from Libak, nagsama-sama kami at nagtutulungan upang maghanap ng makatulong din sa amin na para ikampanya yung mga PDP laban senatorial candidate. Sir, sa Libak, Cotabato po ba? Sultan Kudarat. Sultan Kudarat province. Ayun. Gaano po karami ang grupo niyo? Yung grupo namin, kasi puro kami private sector, walang political sa amin na grupo. So, actually, nabuo yung grupo namin during preparation for prayer rally, yung 80th birthday ni Tatay Digong. So, nabuo yun at nagkaroon tayo ng successful na event doon na napasama tayo sa worldwide na 80th birthday. After nung celebration na yun, after siguro ilang araw, napag-isip-isip namin lahat na kung ganun ang hinihingi ni Tatay Digong na tulungan natin yung PDP laban senatorial candidate, bakit hindi natin i-continue yung grupo natin? Actually, kami, yung iba sa amin, first time na nagkakilala. Ako, first time kami nagkakilala lahat for the sake na kay Tatay Digong na 88th birthday. So ngayon, nang dahil sa kanyang birthday celebration, sa event na yon, nabuo yung grupo. At the same time, parang hindi na kami kumalas, parang ayaw na namin iwanan yung isa't isa na kung ano yung pag-uugali ni Tatay Digong, parang na-adapt din namin. So ngayon, ang nakikita namin doon sa aming lugar is parang kulang tayo doon sa campaign about senatorial candidates. Alam ng mga tao doon na dapat suportahan natin yung mga Duterte, lalo na yung mga senatorial candidates, kaso lang wala silang figure, wala silang image kung ano yung bubutuhin nila, sino yung bubutuhin nila. Kaya dito kami ngayon nangangalap ng tulong, ng suporta para itulong din namin doon. Wala kaming sahod dito.
puro kami lahat volunteers, no? Yung ginastos namin papunta dito is inambag-ambagan ng bawat isa sa amin para makapunta dito. At syempre, pag-uwi doon, meron tayong mga magandang balita naman at meron tayong mga nakalap din ng mga tulong galing din sa mga supporters natin na from PDP Laban. Sir, nung nalaman ho ninyo ang nangyari sa dating Pangulong Duterte na dinala na po sa Hague, ano po unang nararamdaman niyo? Ano po ang unang pumasok sa isip niyo? Sa akin, speechless na parang ang sarap magwala, sumigaw o ano ba na dapat gawin. Pero dahil sa paulit-ulit na sinasabi ni Tatay Digong na huwag kayong mag-alala, kalmado lang kayo. Parang kasi during the whole time, nakamonitor ako sa TV, ano siya, kalmado siya. Walang struggle sa kanyang mukha na parang kung sa atin nangyari yun, sabihin natin na tulungan niyo ako dito, mga kababayan, tulungan niyo ako, ano. Pero hanggang sa huling sandali na na-interview siya doon sa aeroplano na napasakay na siya, sinabi niya pa rin na nakatawa, nakasmile na okay lang ako, kalma lang kayo. So siguro yun din ang pumasok sa atin sa isip natin na siguro dapat sundin natin tulad ng tatay, kung anong hinahabili ng tatay, susundin lang natin. So buti naman at natutunan din natin kumalma at that time. Ay, sir, ako pang Bisaya po. Sir, yes po, ito pang tanong ko lang, ano po yung inyong pong mensahe sa lahat po ng mga gumawa nito kay former President Duterte? At first, no, hindi ko man siya personal, hindi kami magkaibigan ni Tatay Digong, pero before, nung nag-aaral ako dito sa Davao, 4 na beses kami nag-meet, no, during sa Marco Polo, kung gaano siya kasimpleng tao. Nung nagkasabay kami sa aeroplano, magkatabi kami, ako, si Tatay Digong, si Ma'am Hanilet, napakasimple. Hindi kung ano yung sinasabi ng mga taong malapit sa kanya, mga close insecurity niya, na nagservisyo sa kanya, kung ano yung sinasabi na simpleng tao siya, talagang totoo po. Hindi yung sinasabi ng iba na gawa-gawa lang nila yan kasi nasa politika. No. Andito tayong lahat, no? Andito tayong lahat, pinapakita natin. Hindi tayo binabayaran. No, hindi kami binabayaran. May mga sarili kaming trabaho, may mga sariling obligasyon sa bahay, pero andito tayo, lumabas tayo para tulungan si Tatay Digong, tulungan kung ano man yung mga hinahabilin niya, ay talagang pinapakita natin na kaya natin to. Kaya natin pag sama-sama tayo at kakayanin pa natin hanggang makuha natin, hanggang makauwi siya, hanggang sabihin natin na talagang kung ano yung turo niya sa atin, lalo sa pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapwa. Siguro darating ang panahon na talaga makukuha. Sir, pwede po ba malaman kung gaano po kalalim ang inyong paniniwala or pagtitiwala sa dating Pangulong Duterte kung bakit ganyan na lang po kayo sa kanya? Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko siya personal na kilala o ano, kaso lang during that encounter na mayor pa lang siya, kung gaano siya kasimpleng tao. For example, sa Marco Polo ako dati sa trabaho, bilang kakalabitin niyo na ako sa likod. Pahingi naman sandwich, ay sir, kukuha muna ako ng plato. No, lagay mo na dito sa kamay ko. Lalakad yung kakain ko. Ganon din, yung presidente siya, ganon din. Walang nagbago. Tapos kung paano siya tumakbo ng presidente na halos lahat ng tao sumuporta, hindi binabayaran, ganon din tayo ngayon. Parang kung anong tinuro niya sa atin, no? At during his time, talagang masabi ko na safe ang kalsada. Kahit nung pagbalik ko sa Manila, nagtatanong-tanong ako doon sa mga tricycle driver, mga jeepney driver, kung kumusta na yung ngayon saka dati. Talagang masasabi nila na hindi yun sila taga Davao, ha? Hindi rin sila binayaran. Pero pag tinanong ko, sasabihin nila mas safe talaga.